ang UNTV News Worldwide. Yes, morning. Welcome back to the weekend mga kasama at salamat sa Diyos sa panibagong araw na pinagkaloob niya sa atin. Bago tayo magbalitaan, good morning sa iyo Nina at mag-time check muna tayo para sa mga yung palang gigising. It's now 4:32 a.m. Gising-gising na po. Magandang umaga mga kababayan sa Pilipinas. Yes, good morning din sa iyo, James, at syempre sa ating mga kasambahay. Magandang umaga po mula rito sa Down Under. Ngayon po ay araw na ng Biyernes, November 10, 2023. Mula sa Maryland, USA, ako si James Bontuyan. At mula sa Victoria, Australia, ako naman, si Nina Bascon. Maghatid sa inyo ng umatigabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide sa ating global headlines. Israel nagiba na ang 130 Hamas tunnels. UN rights chiefs humingi ng ceasefire. Interest rate sa Canada hindi pa mapagdesisyonan kung itataas. Presyo ng karne ng tupa sa New Zealand sumadsad. 500 baht visa fee ipatutupad sa ilang foreign workers ayon sa Thai immigration. Bagong NASA Center inaasahang protektahan ang mundo sa banta ng space weather. Giant pandas mula sa Washington National Zoo ibinahe na pabalik sa China. Una sa ating mga umatigabong balita. Mananatili sa 5% ang interest rate sa bansang Canada ayon sa Bank of Canada Governing Council. Ito ay matapos maabot ang isang strong consensus mula sa 6 na council members ng Bank of Canada sa isang pagpupulong noong Oktubre. Mula sa Toronto, Canada, may umatigabong balita si Jenny Rico live. Magandang araw sa iyo, Jenny. Ano ba ang naging batayan ng council members ng Bank of Canada upang hindi paboran ang pagtataas ng interest rates? James, ang kakulangan ng sapat na ebidensya na magpapakita ng pagbagal ng inflation rate sa bansa ang nagbunsod sa Governing Council ng Bank of Canada upang i-hold muna ang kasalukuyang 5% interest rate sa bansa. Bagaman naniniwala ang ilang miyembro ng Policy Setting Governing Council ng Bank of Canada na kinakailangan magtaas muli ng interest rate upang maabot na ng Canada ang target nitong inflation rate na 2%, iginiit naman ng kabilang panig na maaabot din ang target na 2% inflation rate kung mananatili sa 5% ang interest rate ng mas mahabang panahon. Matatanda ang 10 beses nagtaas na interest rates ang mga bangko sa pagitan ng March 2022 at July 2023. Pinuna rin ng Council ang tumataas na paggastos ng provincial at federal governments na maaari makahadlang sa pag-abot ng inflation target na 2%. Ayon sa Council, pag-uusapan na lang muli sa susunod na pagpupulong kung kinakailangan magtaas na ng interest rate. Balik sa iyo, James. Jenny, matatapos na ang taon, pero may pag-asa pa bang bumaba ang interest rate sa huling 2 buwan ng kasalukuyang taon? James, ayon sa Bank of Canada, inaasahan nilang bababa ang interest rate kung maaabot ng Canada ang inflation rate na 2% nga. Ngunit ang inflation rate ay inaasahang bababa pa sa last quarter ng 2025. James. Matagal-tagal pa. Sige, maraming salamat sa iyo, Jenny Rico mula sa Toronto, Canada, kung saan ang average cost of living ng single individual ay nasa $3,900 or halos katumbas yan ng 159,000 pesos. Yan. Yeah. Bagaman na patuloy na tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansang New Zealand, patuloy naman ang pagbaba ng presyo ng lamb o karne ng tupa sa merkado. Bunga nito, ikinababahala ang malaking porsyento na nakababawa sa kita ng sheep farmers sa bansa.
Mula naman sa New Zealand, may umaatikabong balita si Raquel Evangelista live. Magandang araw sa iyo, Raquel. Ano ba ang dahilan ng pagsadsad ng presyo ng karne ng tupa dyan sa New Zealand? James, ang pagkakaroon ng oversupply ng karne ng tupa nagmumula sa Australia, ang kakaunting demand sa karne ng tupa sa China at ang kapansing-pansing pagbaba ng global consumers' expenditures ang pangunahing dahilan ng malaking pagbaba ng presyo ng karne ng tupa dito sa New Zealand. Ayon sa ilang kumpanya, nasa $6.50 o 215 pesos kada kilo na lamang ang bentahan sa ngayon ng karne ng tupa, kumpara sa dati nitong presyo na $8.30 o 282 pesos kada kilo noong nakaraang 2 seasons. Bunga nito, aabot sa 20 hanggang 25% ang tinatayang mababawas sa kita ng sheep farmers. Ayon kay Manawatu-based Baker AG consultant Gary Masex, masyadong naging mabilis ang pagbaba ng presyo ng lamb sa merkado kaysa inaasahan. Kasabay ng patuloy naman na pagtaas ng farming costs at ang kawalan ng mabilisang solusyon kung kaya ikinababahala ang sitwasyon ng lamb farming sa bansa. Inaasahan naman na tatagal pa at maaaring umabot hanggang 2 taon bago muling tumaas ang presyo ng karne ng tupa sa merkado. Balik sa iyo, James. Raquel, meron bang alternatibong pwedeng gawin ng mga lamb farmer dyan sa New Zealand para hindi naman sila masyadong malugi dahil nga dun sa sobrang baba na ng bentahan ng lamb meat sa merkado? Yes, James. Sa ngayon, alam mo, nagiging conscious na yung mga tao sa global warming. So maraming mga tao na ang umiiwas sa mga synthetic products dahil sa carbon emissions ng mga ito. Kaya naghahanap sila ng mga natural products at isa ang wool sa mga ito. Sa ngayon, dito tumataas na yung demand sa wool at maging sa overseas, kinakakitaan ng pagtaas ng demand. At isa pa natututo na rin yung ibang farmers dito sa New Zealand na magkaroon ng iba pang source of income like yung tinatawag na viticulture or yung grape cultivation at yung horticulture o yung mga pagtatanim ng prutas at gulay. So James, balik sa'yo. Yun. Ano kaya rin sila ng poultry, mga chicken, Pero sige, maraming salamat sa iyo, Raquel Evangelista mula sa New Zealand, kung saan nasa 5:1 na lamang ang ratio ng tupa sa tao mula sa dating 22:1 ratio. Maglalaan ng $1.8 billion ang Quebec, Canada upang makapagtayo ng affordable housing units. Ito ay upang tugunan ng pamahalaan ng Quebec, Canada ang issue sa housing crisis sa probinsya. Ito ang umaatikabong balita ni Chris Fugaban. Maglalaan ang pamahalaan ng Quebec, Canada ng $1.8 billion sa loob ng 6 na taon upang makapagtayo ng 8,000 social housing units sa probinsya. Ang 7,500 units ay nakalaan para sa mga low at moderate income households habang ang natitirang 500 units ay para naman sa mga homeless. Dagdag pa rito, maglalaan din ang pamahalaan ng nasa $123.7 million bilang emergency assistance para sa mga homeless at indigenous people na wala ring tirahan. Layunin ng pamahalaan ng Quebec na magkaroon ng access ang low and moderate income households ng murang bahay bunsod ng patuloy na pagtaas ng cost of living sa probinsya. Ayon sa datos ng probinsya, 64% ang itinaas ng presyo ng mga bahay kumpara noong 2018. Bukod sa housing crisis, nangako rin ang pamahalaan na tutugunan ang issue patungkol sa food insecurity at climate change. Chris Fugaban, UNTV News and Rescue, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipatutupad ng Thai government ang reduced visa fee para sa mga piling foreign workers sa bansa. Ito ay para sa mga layo nitong makatulong sa mga employers na makapagbawas ng costs. Ito naman ang umaatikabong balita ni Rowena Diaz.
Mahigit 500 baht o 700 pesos na lang ang working fee visa ng mga migrant workers mula sa Cambodia, Laos, Myanmar at Vietnam. Sisimula ng implementasyon nito sa November 11 at tatagal ng 4 na taon. Layo nitong maipromote ang legal employment ng migrant workers mula sa 4 na bansa. Para rin ito sa national security ng bansa. Dating 2,000 baht o nasa 3,100 pesos ang visa fee na ito. Maaaring tumagal ang working visa ng mga migrante ng hanggang 2 taon. Umaasa naman ang pamahalaan na ang regulation na ito ay makatutulong sa mga employers na ang mga trabahador ay mula sa 4 na nationalities. Sinasabing makatutulong sa pagbabawas ng expenses ng mga businesses at makababawas din sa production costs. Ayon kay Somchai, ang visa reduction proposal na ito ay masusing pinag-aralan para sa economic benefits ng bansang Thailand. Rowena Diaz, UNTV News and Rescue Thailand. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagiba na ng Israel ang 130 Hamas tunnels. Samantala, isa na umano ng living nightmare ang sitwasyon sa Gaza. Ayon ito kay UN Human Rights Chief Volker Turk at hinimok ang pagkakaroon ng ceasefire. Mula sa New Brunswick, Canada, may umaatikabong balita si Charles Corpuz live. Magandang araw sa iyo, Charles. Ano na ba ang mga latest na pangyayari sa Gaza? Yes, James, sinabi ng Israel Defense Forces o IDF na ang kanilang significant military activity sa loob at paligid ng Gaza ang nagdulot ng pagkasira ng mahigit 300 miles ng tunnel sa Gaza. Ipinakita ni IDF spokesperson Daniel Hagari ang lawak ng pinsala na nagawa nila dito sa kanyang post sa social media. Nagbigay naman ng isa pang 4-hour humanitarian corridor window ang militar para makatakas ng ligtas ang mga sibilyan patungo sa timog. Samantala, iginiit ni US Secretary of State Antony Blinken ang consensus ng ministers ng Group of 7 na nagpulong sa Japan. Aniya, kailangan ng humanitarian pause sa giyera ng Israel at Hamas para magawa nila ang kanilang key objectives. Nais nila makapagbigay ng kondisyon para sa kapayapaan at seguridad. Nakipag-usap naman ng Qatar na palayain ang 10 hanggang 15 hostage ng Hamas kapalit ng 1 to 2 day humanitarian pause ng Israel. Ipinahayag naman ni Volker Turk na kailangan respetuhin ang international human rights at humanitarian law para maprotektahan ang mga sibilyan at makarating ang tulong sa nasa 2.3 milyong katao doon. Balik sa iyo, James. Charles, kamusta naman ang pagdating ng tulong dyan sa mga tao dyan sa Gaza? Yes, James, itong nakaraang Thursday nga ay nagpasimula ng pulong sila French President Emmanuel Macron sa Paris kung saan over 50 countries ang dumalo dito at nakapag-ipon naman sila ngayon so far ng 1.7 billion US dollars pero hinihintay pa ma-finalize ang amounts ito at natapos naman ng pulong mga ilang oras pagkatapos i-announce ng Israel na sang-ayon naman sila doon sa 4-hour na araw-araw na humanitarian pauses sa Gaza para nga matulungan yung mga civilian doon. Back to you, James. Yon, sige, maraming salamat sa iyong report, Charles Corpuz, mula sa New Brunswick, Canada, na nasa 0.037% ang natukoy na Israeli ethnic origin sa 2021 census ng New Brunswick. Lumalago ang banta ng space weather. Kaya naman layon ng bagong center ng NASA na matulungang protektahan ang mundo. Mula sa Texas, USA, may umaatikabong balita si Abby Valdez live. Magandang araw sa iyo, Abby. Para saan itong bagong proyekto ng NASA at ano ba ang tinatawag na space weather?
James, upang matugunan ng National Aeronautics and Space Administration o NASA ang potensyal ng panganib sa space dulot ng mga high-energy particles at matinding solar activity, nagbigay ang NASA ng 5 taong halaga ng pondo upang itatag ang CLEAR Center, ang Space Weather Forecasting Center sa University of Michigan. Ang space weather ay ang mga activity na nangyayari sa surface ng araw. Ito rin ay maaaring makaapekto sa mundo at sa buong solar system. Pagsasamahin ng CLEAR Center ang mga astronomer at astrophysicists upang harapin ang solar energy particles o SEP prediction sa paggamit ng theoretical models ng solar surface para mapredict kung kailan maaaring sumabog ang mga solar flare at coronal mass ejections. Sa kasalukuyan, mayroong 36 models na ginagamit ng iba't ibang grupo na ang ilan ay umaasa sa accuracy ng physics. Ang kabilang approach naman na hindi gaano accurate ay ang paggamit ng mga nakaraang bagyo upang mahulaan ang darating sa pamamagitan ng mga machine learning techniques na gumagamit ng simpleng algorithms. Umaasa ang NASA na sa pamamagitan ng CLEAR Center, makabubuo ng mas mabilis at mahusay na physics-based models at dadagdagan ng history-based models na makakagamit ng real-time data mula sa araw upang magkaroon ng accurate forecast ng mga SEP storm events. Kung magagawa ito ay may broadcast ng NASA ang mga forecast sa mga satellite operators at human spaceflight missions tungkol sa parating na banta at mababawasan ang pinsalang dulot ng mga ganitong space weather. Balik sa iyo, James. Yeah, that's a very interesting science report, Abby, no? Pero ano ba tong mga pinsala na dulot nitong SEP mo? James, maaari itong makapagdala ng matinding radiation na maaaring makadamage sa ating mga DNA at mauwi sa cancer. James? Hindi pala. Sige, maraming salamat sa iyong report, Abby Valdez mula sa Texas, USA, na tahanan ng NASA Space Center sa Houston. Ibinyahe pabalik ng China ang 3 giant na panda mula sa Washington National Zoo. Ito ay sa gitna ng lumalalang diplomatic tension sa pagitan ng China at Amerika. Ito naman ang umatigabong balita ni Ann Gonzalez. Sinimula noong Miyerkules ang mahabang pagbiyahe sa 3 giant pandas na sina Mei Xiang, Tian Tian at ang kanilang supling na si Xiao Shiji pabalik ng China. Walang kasiguraduhan kung mayroon pang panda na papalit sa 3. Taong 2000 nang ipahiram ng China sa Amerika sina Mei Xiang at Tian Tian bilang tanda ng magandang ugnayan ng dalawang bansa. Nakatakda sanang matapos sa Disyembre ang exchange agreement ng Washington Zoo sa Wildlife Conservation Association ng China, subalit hindi nagkaroon ng resulta ang negosasyon ukol sa renewal ng agreement. Ayon sa veteran China watchers, unti-unti nang inaalis ng Beijing ang kanilang giant pandas mula sa mga zoo ng Amerika dahil sa hindi pagkakasundo ng US at China sa kalakalan, human rights abuses at kalagayan ng Taiwan. Bagaman naging malungkot ang paglisa ng giant pandas, ikinatuwa naman ni National Zoo Director Brandy Smith ang naging bahagi ng Amerika sa loob ng 50 taon na pagpapahiram ng China ng kanilang giant pandas na nagbunga naman ng pagkatanggal ng mga ito sa listahan ng endangered species. Ann Gonzalez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sakit pa naman ng mga giant panda na yun. Isasagawa ang Asian Ethnic Cultural Performances sa Hong Kong kung saan magtatanghal ang ilan nating mga kababayan. Magkakaroon naman ng libreng forum sa Belgium para sa kababayan nating au pair at nani sa bansa. Ito ang umatigabong balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Inanyayahan ng ating mga kababayan sa Hong Kong na manood ng Asian Ethnic Cultural Performances. Gaganapin ito sa November 12, alauna hanggang alas 5 ng hapon sa Hong Kong Cultural Center. Magtatanghal dito ang ating mga kababayan mula sa South Cotabato, Overseas Workers Association at One Visayas Hong Kong. Libre ang admission kung kaya't suportahan natin ang ating mga kababayan sa kanilang performance.
Inaniyahan naman ng mga kababayan nating au pairs at nannies sa Belgium na dumalo sa libreng forum. Gaganapin ito sa November 18, alas 3 hanggang alas 5 ng hapon sa EY Auditorium sa Kirchberg, Luxembourg. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa link na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Belgium sa facebook.com/PHinBelgium. Sarado ang Philippine Embassy sa Malaysia sa November 27 bilang paggunita sa araw ng kapanganakan ni Andres Bonifacio. Kung may emergency, maaaring tumawag sa Embassy Hotline 6017-347-5487. At para naman sa mga labor concerns, maaaring mag-email sa mwo_kuala-lumpur@dmw.gov.ph. Samantala, magsasagawa ang The Professional Regulation Commission or PRC ng mobile service sa Dubai, UAE mula November 27 hanggang December 2. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob ay ang initial registration, renewal or duplication ng professional identification card, issuance of certificate of good standings at iba pa. Para sa kumpletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng PRC sa facebook.com/Professional Regulation Commission. At yan mo na ang latest mga kabayan. Ako pong muli si Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. James, I'm back! Ito na ang hindi natin na makakalimutan, ang pinakaabangan nating lahat. Pwede ba bumati? You're just right in time para sa ating mga pagbati. Siyempre, pwedeng-pwede. Narito ang pagbati mula sa ating kababayan. Ako po si Edna Loviscasi, nagtatira po ngayon sa Ho Chi Minh. 4 years na po ako dito nagtatrabaho. Taga Davao po ako, binabati ko po ang mga anak ko na nasa Iloilo po, si Cyril Loviscasi, si Rafi Loviscasi, Ellen Joy Loviscasi, Marian Loviscasi, lahat ng mga tiyana sa kabiyanan ko po, Loviscasi family, and sa mga kapatid ko po, nasa Davao, si Lydia Amora, si Danilo Emplio, and Delia Mejillas, and si Juliana, lahat na pinsan ko po, salamat sa Diyos. O James, ako ang unang babati. Siyempre binabati natin si Kuya Daniel at si Ate Arlene Rason at ang buong sambahayan. At binabati na rin natin siyempre yung mga masugid nating taga-subaybay James sa iba't iba nating platforms, no, sa social media at saka sa telebisyon. Kaya binabati natin sila ng good morning o kung anong oras man ang nakakarating sa inyo ang programa ng UNTV. At salamat po sa inyong palaging pagsubaybay. James, ikaw naman. Maiksi ang bati mo ngayon. Ako naman binabati ko ng belated Sabbath anniversary ang mag-asawang Remaneses couple, si Brad Ryan and si Sarah, itong nakalipas na weekend. And advance naman para sa Sabbath, ay hindi naman ito Sabbath, sa local anniversary ng MCGI chapter dito sa South Jersey. Mag-celebrate sila ng kanilang ika-18 local anniversary. Congratulations. Kita-kita tayo dyan sa Sabado, God willing. And of course, Nina, gusto ko na rin batiin this early pa rin Advance happy Sabbath anniversary kay Kuya Daniel Rason para this coming November 28, kung di ako nagkakamali. O yan, ano ba nangyari sa iyo, Nina? Okay ba tayo dyan? Yes, okay na okay tayo dito. Medyo nagkaroon lang ng konting technical issue. Pero James, syempre bumati ka na kay Kuya Daniel. Ako rin babati. And syempre, God willing, in person. Happy Sabbath anniversary, Kuya Daniel. Diyan ba sa US, James, kamusta ba ang mga, kasi curious ako sa presyo ng bilihin, nag-uusap nga kami ni Bert kahapon tungkol sa mga presyo ng bilihin. Diyan ba sa US, kamusta ba? Nagmahal ba? Or bumababa naman ng mga presyo ng bilihin dyan? So far ngayon, medyo nag-i-steady siya, kasi yung presyo ng langis, alam naman natin directly proportional yan sa pagtaas o pagbaba ng mga commodities. Bumababa yung presyo ng gasolina dito sa amin. So far sa ngayon, Kaya yung mga presyo ng mga bilihin, yung mga basic commodities natin, yung mga milk, yung chicken, yung mga eggs,
And yung mga prutas ay mga okay naman, na reasonable naman yung mga presyo nila at walang naman nagkaroon ng mga pagtaas. Hindi katulad dun sa, kanina yung balita kasi ni Raquel dun sa New Zealand naman, ay medyo bumababa yung demand din doon sa karne ng tupa daw. Ewan ko dyan sa Australia kung ano ba yung major na source of income ng mga mga farmers din, mga meat farmers sa inyo. Marami rin ba mga tupa diyan o mga baka din? Mas marami ata sa New Zealand, pero James, dito ang major source ay ang syempre yung mga fresh produce, lalo na ngayon papunta na ng summer. So syempre nandiyan na ang cherries, ayan, yung mga pang-summer season natin, na mga prutas. Pero speaking of mga pagtaas ng bilihin, talagang tumataas ang bilihin, James. I think kahit saan ka magpunta, mararamdaman yan ng mga consumers, ng household. Pero ang isa sa mga major issue ngayon dito ay yung housing crisis. So nagkakaroon nga, tulad kahapon na balitaan natin, ang Western Australia ay magkakaroon ng subsidy mula sa gobyerno, mga nagrerenta. Kaya lang, ang isa sa mga talagang umaaray ay yung mga yung mga may-ari ng bahay, yung mga mortgage payments, talagang malaki kaysa doon sa initial na ina-expect, kasi nga patong ng patong at taas ng taas ang interest rate, at ang syempre yung sahod naman hindi naman proportion sa yung pagtaas ng sahod, hindi proportion palagi yan sa pagtaas ng bilihin, kaya nagkakaroon ng malaking gap. So yan ang medyo malaking usapin at pang-araw-araw na usapin dito sa Australia, dahil malaki talaga ang itinaas ng mga presyo ng bilihin. Yan, James, nandiyan na yata ang ating kasamang si Amigo. Sige, tawagin na natin ang ating amigo mula sa Pilipinas para magbigay ng konting preview sa kanyang humahataw na mga balita, si Amigo Sherwin. Magandang umaga sa iyo, amigo. Kamusta na po kayo dyan? Yes, good morning. Good morning, James, Nina. Narinig ko yung usapan niyo patungkol sa matataas na presyo ng bilihin. Well, dito sa Pilipinas, para medyo updated kayo, Yung dati kasi sinasabi ng Pangulong Marcos na 20 pesos na kilo ng bigas na kanyang ipinangako. Meron namang mga lugar noong una, lalo na dun sa sa ilang programa nga ng Pangulo kung saan nandun nga yung mga murang bilihin. Meron nakapagbenta ron ng 20 kaya lang hindi naman na-sustain. Sa ngayon meron ng mga nabibiling bigas din doon sa ganung programa na 25 pesos may lugar, pero hindi pa sa lahat, So kaya ang bigas talagang nananatili na kung gusto mo na makabili ng maayos-ayos, nandun sa mga 40 pesos kada kilo pataas, yung maabot ng 50 o meron ding 60 pesos kada kilo. Yan, may mga ganung presyo kasi medyo mataas pa rin ang presyo ng ating gasolina dito. Nagkakaroon ng konting rollback, pero sa pagtaas, bawing-bawi kasi yung ibinaba na, for example, na 1 peso sa kada litro ng gasolina o kerosene o diesel, pagka naman na nagdagdag presyo, mas mataas naman doon sa in-rollback. Kaya, syempre, alam naman natin talagang domino effect yan. Andyan yung resulta niya, yung epekto niya, yung pagtaas ng bilihin dito sa atin. Pagbibili ka ng gulay, kung nung panahon mo, James, na ikaw nandito sa Pilipinas at nakakahingi ka pa ng malunggay sa kapitbahay, ngayon may presyo na malunggay dito. Ilang tangkay meron ng medyo may halaga na rin James at Tina. Ganun ba? Pati pala malunggay, nadamay na rin. Paborito ko pa naman yung green leafy vegetable. Kahit saan mo ihalo yan, amigo. Pwede yan sa nilaga, pwede yan sa sa chicken natin na tinola. Yan, kaya lang kaya lang ganun nga pala, mataas na. Sige, abangan na lang namin ang iyong humahataw na balita. Maraming salamat sa iyo, Sherwin, at sa ating mga correspondents mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mga kasambahay, kung mayroon kayong hindi napanood na balita o nais niyong muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account
at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At narito naman po ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Proverbs chapter 21 verse 2 and 4, "Every way of a man is right in his own eyes, but the Lord pondereth the hearts. A high look and a proud heart and the plowing of the wicked is sin." Amen. Napakabilis ng oras, James, dahil yan po ang mga umatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Biyernes, November 10, 2023. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula rito sa Victoria, Australia, ako si Nina Bascon. Yung mga araw na wala ka, Nina, yung ginagamit ko ring term napakabilis ng araw. Pero ngayon mga kabayan, sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350 mula dito sa Maryland, USA, ako naman si James Bontuyan dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming inaalaghan. Milong salamat po sa Diyos and have a nice and blessed weekend.